Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa Marcos Duterte ho mga ka-action, na kung saan nga po ay nagkakalabo-labo po ang kanilang relasyon ho mga ka-action, dahil nga po ito sa patutsada o pagparatang ni dating Pangulong Duterte dito kay Mr. President Bongbong Marcos, na kung saan pinaratangan niya po mga ka-action na gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot ho mga ka-action. Pero rumisbak din or sumagot ito si President Bongbong Marcos sa na nagpatutsada po siya na daw ng fentanyl ito si dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. So ito po mga ka-action ang ating mga iilan sa mga nasa simbahan ho mga ka-action. So may nakikita daw ho sila na solusyon, at ito po ang bukod tangi daw na solusyon para magbalik o magbati ang dalawang pamilya Marcos versus Duterte ho mga ka-action. So ibig sabihin parang magkakaroon po ng prayer rally ho mga ka-action, na kung saan pamumunuan siguro ni Duterte at ni President Bongbong Marcos ho mga ka-action. So bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action sa ating komentaryo at reaksyon, panoorin muna natin ang nasabing pahayag. Isang araw bago ang araw ng mga puso ay nanawagan ang ilang religious group sa mga Marcos at Duterte na magkaayos at tigilan na ang bangayan. Si MJ Mondihar magbabalita. Sinabi kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos. Bumanat naman si Marcos na may tama ng fentanyl ang dating Pangulo. Isang kilalang painkiller ang fentanyl at piniprescribe ng mga doktor. Ito na ngayon ang banatan ng Marcos at Duterte na para sa mga taga-simbahan ay nakasisira sa bayan. Kaya upang maayos pa ang hidwaan ng dati at kasalukuyang lider ng Pilipinas, isang National Interfaith Prayer Rally ang isasagawa ng mga nagkakaisang religious organization sa bansa. Sumama at pangunahan isa pong nationwide prayer gathering na amin po ngayong organize kasama ng lahat ng religious groups all over the Philippines para sa ganon ang ating bayan sa kanilang pangunguna ay at this point in time makalapit sa Diyos. Si Belhica ay kasapi ng grupong Covenant for the Nation o mga kagaya niyang faith leaders na nais magkabati sina Marcos at Duterte at walang ibang solusyon ayon sa grupo kundi kumapit sa dalangin. Makapagpakumbaba at humingi ng guidance upang pagpalain ang ating bansa at yung kanilang both desire to make a better Philippines. Saad ni Belhica, suportado ng malalaking religious organization ang ideya at maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang panig. Hangad din ng grupo na mapigilan ang banta ng panibagong EDSA People Power, bagay na hindi nalalayo kapag nagpatuloy ang bangayan ni Marcos at Duterte. Masaya po namin sinasabi na positibo po ang response ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa prayer gathering pong ito, may mga nakausap na rin daw si Belhica sa pamilya ni PBBM para sa opisyal na imbitasyon. Isasapinal naman ng grupo kung kailan at saan gaganapin ang aktibidad. Kasama po natin sa panawagan ito ng kami po nananawagan kasama ng mga simbahan at mga dating opisyal ng gobyerno at dating mga sundalo at pulis. Ang ating pumakasama, and I'm happy to announce that all major groups or all major religious groups have already gave their positive response to join. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang nasabing solusyon daw nila ng ilan sa atin na mga nasa simbahan ho mga ka-action. So para sa akin mga ka-action, wala pong problema kung ganun po ang gagawin nila, no? So sana po, yan po ang maging way para magbati ang dalawa. Pero tanong lang ho natin dito po mga ka-action, pinakamalaking question, kung ito si Pangulong kung ito si Digong ho mga ka-action, ay naniniwala pa ba sa mga ganyan? So alam naman po natin
na kung saan nga po siya po ay umupo bilang isang presidente ng Pilipinas, na kung saan nakatikin nga po si Santo Papa dyan kay Digong ho, mga ka-aksyon, no? Pero hindi ho natin alam, baka mamaya magbago ho ang isip ni Duterte ho, mga ka-aksyon, at siguro baka mag-attend po siya sa nasabing i-create ng mga simbahan para sa prayer rally na kung saan sila daw ang mangunguna ho, mga ka-aksyon, ha? Pero alam ko lang po, ha, basta ako parang hindi ko po alam kung yan po ba talaga magiging solusyon, no? Di ba? Kasi ito si Duterte, masyado po itong matigas ang ulo at masyadong hindi ko po alam, parang ma-pride ho, mga ka-aksyon. Yun na po ang ano natin, di ba? Kasi kung may respeto po ito kay Mr. President Bongbong Marcos bilang isang presidente ng Pilipinas, hindi po niya nyo ito pagyurak-yurakan ng kung ano-ano, kasi una-una siya po ay naging pangulo din ng Pilipinas, di ba? Dapat nagkaroon po siya ng kunting respeto lamang, no? Kung may dapat man siya punain po dapat, pero yung mga paratang na hindi niya man kaya patunayan, at medyo napahiya nga po siya sa paratang niya dahil sabi niya, nakita niya daw ang pangalan sa nasabing doon sa PDEA, pero ang PDEA mismo ang nag-clear ng pangalan ni Mr. President Bongbong Marcos na wala sa listahan si Mr. President Bongbong Marcos. Napaka ano lang po, no, nakakadismaya lang po, no, na isa sa mga humahawak ng Pilipinas, tapos ganito na po pala ang maririnig natin, na sobra-sobra na kung magyurak sa pumalit sa kanya bilang isang ama din ng Pilipinas ho, mga ka-aksyon. Nakakadismaya po at nakakahiya po talaga ito sa bansa natin, mga ka-aksyon, no? So, yan, okay naman po yan ang gagawin nila. At sana yan po ang maging way. Pero para sa akin, iwan ko lang, ha? Parang 50-50 po yan, ha? Dadalo si Duterte dyan, mga ka-aksyon. Pero iwan ko lang, sabi ko nga, baka magbago naman ang isip. At yan nga po talaga ang magiging tanging paraan para magbati ang dalawang pamilya, no? So, yun lang mo ang ginshare ko ho sa inyo, mga ka-aksyon, no? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.